Quality ang ating bangus na sardinas, 2 kilo are. Napakaganda ng size. Talagang yung medium size. Ganari ko nga pala rin niluto. Nilinis ko muna ng maayos at sinigurado ko na natanggal ko ang apdo. Ang apdo nga pala nito mga kaulam ay nandyan sa malapit sa ulo. Kaya ay kayo mag-iingat. Minsan hindi nyo namamalayan na hindi siya natanggal. Kaya ang inyong bangus ay mapait. Ang apdo niyan ay nakadikit sa atay. Kailangan nyo talaga yung tanggalin. Yun ay bilog. Tapos naglagay ako ng asin sa tubig at doon ko ibinabad ang ating bangus na nilinis. Kailangan ingat mga kaulam sa paglilinis ng tiyan para hindi matanggal ang taba. Dahil yun ang pinakamasarap sa bangus, alam nyo yan. Bago ako ay nagbalat ng bawang. Dinamihan ko ng mga kaulam dahil yan talaga ang isa sa nagpapasarap sa sardinas na bangus, ang maraming bawang. Nung nakapagbalat ako ng bawang ay isinunod ko naman ang carrots, aking binalatan na. 2 lamang, hindi naman kailangang sobrang dami ng carrots. Pero yan mga kaulam ay masarap pagka yung pressure cooker natin. Nilagyan ko din ng kaunting design, nakakahiya naman sa inyo. Charot. Tapos, hinanda ko na ang ating bay leaves. Ako'y laging maraming bay leaves sa bahay. Isinunod ko na ang ating green olives. Dapat ay black olives, ay green lamang ang nasa rep At pagkatapos ihanda naman natin ang ating pickles. Yan ay galing pa sa Iran. At ako'y nakabili nitong olive oil sa sale sa Carrefour. Pagkakamura. Una ko munang ginawa, inilayer ko muna. Inilagay ko muna ang ating bay leaves. Tapos aking isinunod ang ating carrots. Ganyan. Ihahalay lang ninyo ng maganda. Isunod na ang bawang. Ang sarap talaga niyang bawang na yan pag yan ay na-pressure cooker na. Sunod natin ang ating olives. Layer lamang ayan. At hiniwa-hiwa ko din ang pickles mga kaulam. Para lahat ng side ay malagyan. Nilagyan ko din ang ating buong paminta. Tsaka ko inihalay ang ating binabad na bangus. Ibinabad ko yan sa asin na may tubig ng 30 minutes. Habang inihahanda ko ang lahat ng mga rekado, ay di ibinabad ko na ang bangus. Tapos gayan lamang, ilay-layer ulit ninyo lang. Parehas din doon sa nasa ilalim. Ganyan din ang inyong gagawin. Walang pinagkaiba. Yun din ang rekadong inyong ilalagay. Mas maraming rekado, mas malasa, mas masarap. Huwag titipirin. Sasabihin na naman ninyo, paano kung walang pambili? Ay, yun lang talaga ang problema. Dahil ako mga kaulam, parati akong may stock niyan sa rep. Lalo't pag ako'y nakakakita ng sale, nabili na agad ako ng marami, kagaya niyang olive, yan ay nagsesale. Olive oil, nagsesale din iyan. Ang dila naman nagsesale carrots, yun namin nabubulok. Nagsesale din kahit na anong yung mga pang-stock, nagsesale yan parati. Agad ako'y nadampot ng 1, 2, 3, inilalagay ko agad sa aming doon sa kusina. At nang pagka dumating sa panahon na gusto kong magluto ng mga ganyan, ay di ako'y may magagamit at nakamura pa ako ng binayaran. Hindi ko nga pala yan mga kaulam nalagay ng sili. Dahil unang-una nakalimutan ko talagang bumili ng sili mga kaulam. Kung bakit baga naman ako'y nakalimot. Dadampot na sana ako ng isang araw. Ibigay ito'y nakalimot pa akong bumili. Tapos nilagyan ko ng 1/2 cup of suka. Nilagyan ko din ng 1 teaspoon na sugar. At saka 3 tasa na olive oil ang aking inilagay mga kaulam. Dahil 2 kilo naman iyan. At pagkatapos noon ay nilagyan ko naman ng tubig. Ang tubig na inilagay ko mga kaulam ay yung papantay sa taas ng bangus. Tapos akin ang isinalang. Ayan na. Ari nga pala mga kaulam ay 2 oras kong isinalang. Nung sumirit na yung pressure cooker, inilagay ko na lamang sa medium heat ang apoy. 2 hours.